This is my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Here it is being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Genesis chapter 8. Salamat sa pag-bless Ginoo sa atong panibawon. Sa series na itong mapagtuon, and God has been giving us principles sa Biblia na hindi natong gamit sa atong pag-alaw-adlaw kapag kinabuhi. Amen? Noah was very famous sa pag-build of ark. When speaking about Noah, it's entitled Noah's Ark. But don't you know that Noah was told by God to build an ark, and after that, Noah made the initiative to build an altar to the Lord. Amen. Kanang ark, ang Ginoo nagsugod niya. Pero ang altar, it was Noah's choice to build it for the Lord. Muna akong mensahe karong nga gabi, it's about Noah's altar. Ang altar ni Noah. Let's read Genesis chapter 8, please. Tingnan sa verse 1, tama sa verse 22. Genesis chapter 8, it was after the flood that Noah built an altar. Ako may mabasa sa verse 1, kung sa verse 2, tama ta sa verse 22. May man niya itong mabasa kay nag-unsi man ka mga versikulo ta. Okay, tubag-tubag na pagbasa nga itong himon. Nana mo sa inyong Bible, they will say amen. Amen. In verse 1, the Bible says, and God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters a sewage. The fountains also of the deep, and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. And the waters returned from off the earth continually. And after the end of 150 days, the waters were abated. And Noah ark rested in the 7th month, on the 7th day of the 1 month, upon the mountains of Ararat. The waters decreased continually until the 10th month. And in the 10th month of the first day of the month were the tops of the mountains seen. And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground. But the dove found no rest for the sole of her foot. And she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her in unto him into the ark. And he stayed yet other 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. And the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off. So no one knew that there were waters were abated from off the earth. And he stayed yet other 7 days, and sent forth the dove, which returned not again unto him anymore. And it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth, and Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. And in the 2nd month, the 720th day of the month, was the earth dry. And God spoke unto Noah, saying, Go forth of the ark, thou and thy wife, and thy sons' wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of creeping things that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kind, went forth out of the ark. And Noah built
Notice in verse 20, Noah built an altar, and the Lord, in the altar of Noah, and the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore every living or everything living as I have done. Whatever remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Ang Diyos mag-bless sa ako ang kanibahon, ako akong mga ulot, yung matap sa mga lingkod, ang sa tao. Among naitong naman, salamat kayo Ginoo sa tanan na pagkamayong nabati nimo. Aman kang rasa namin sa aming balay tigumanan. Pagkain mong Ginoo sa pag-iusas sa pagsimba, diya sa Espiritu sa kamatuoran. Sumala sa imo pinuha, sumpi ka. In John chapter 4, verse 23 and 24, you are a seeker of those that would worship you in spirit and in truth. So, among ito dyan ang magalingon Ginoo sa kasimba karon. Kaya sa Espiritu, uban ang mga gurang sa mong pulong, ang mga gayon. Tabangin ni, tubluin ni Ginoo. Tugutin ang kasing tender. So, mga prinsipyo, mga butang, ang gusto ng itulong na mo. Kasi sa panabot, ay mo dihatag sa pagtutlo sa imong mga kanang-kanang mga katulad. Pangalan mo sa Kristo, grasya kaluoy, kung ano may mga lamak sa sala, kung may inyong rason, hindi ka makabless ang pagkadayon ka ng pagsimba sa iyong amin. Tabunin mo sa mga miling na lubog ng Jesus. Mag-iisa ang ngalan ni Lord Jesus ang kaliwala. Huyog na mag-bless ka na ko, hindi sa inyong mga kanakan, yung mga katawan, hindi mo mag-iilang ko tayo. Salamat ko sa mga manor, shepherd. Tabangi ko, buti na kasi mo una-una ng invitasyon, ang gawas sa kong baba, sumala sa inyong katuyuan, alang sa pagpalambo, sa kusuhanan ng pagtuo, o pagpalikon sa kusuhanan ng pagtinubuhi sa inyong mga kanatan. Dahil yung Ginoo, ano na kung mga kaisunan na nagkapadulong karon, ano mga may patay, atod sila safely sa iyong mga panahon, iuban na mo sa pagsimba ni mo, pagpalimog sa inyong pulong. Tugod din Ginoo may mga angels sa mga tayo ko ba ng magkaroon. Sa mga kahimog nila ni salamat kayo sa inyong pagkamayo. Ikaw ang tuganan, pinaglaman sa mga ngalan ni Jesus. Amen. Maka-good mo kayo. Sama sa kaniingon, basta mag-isgot ka ni Ginoo, ang una kita na tumabot sa una-una, katong naghimo ka, Noah. Pero kung imong tanawon, duha, Noah was a builder. Dili lamang ang kayang himo. Noah, nag-build siya og altar. O galing, pamilyar tani mag-iskot og altar. Mag-iskot kami altar, sa una kapaluta, basta altar, lugar na aniin akong kinailang na naan ko ang presensya sa Diyos. Di ba? Naan na dala sa unang pang panahon, mag-iskot ang altar. Sa mga balay, na altar, na dito mag-himo prayer, na altar, dito mag-ila na ay Ginoo, nga nag-uban, na ay Ginoo, anong nakita. Pero ang diferensya lang, kay usahay, unya aratang ila sa atong Diyos, kung nakatupang na altar, pero italikod sa altar, murag wala na Ginoo. Usahay, ang na-confine na ito ang Diyos sa altar, nga galing, una-una na ito, kanaan yung lugar ang balaan, yung wala na kaya, di na nato mabati, na na Diyos sa balaan, na nakakita ako ng tanaw nito. Nakalimutan na ino ng Bible that the eyes of the Lord are in every place. And beholding the evil and the good. Ang Ginoo nasa ng lugar, nagtanaw kung sa'y maayo, kung sa'y dautan. So muna na, si Noah si builder, dili lamang arka,
iyang gihimo in obedience to God. Si Noah, dili sa pagsugod sinusunod, dili sa pagpili na iyang daigol ng iyang Diyos, he built an altar. Naghimo siya kanta, muna atong mabasahan in verse 20. Nawa, in verse 20, balik ka sa itong mga Bibles, please. And Noah builded an altar unto the Lord. Gibuild niya ni altar after nga nakakanaog na sila gikan sa arka. So ato ning tanawon nga ato ning sabton nga kaning altar dili ni siya literal na sa atong panahon karon nga altar. Though sa ilang panahon, yes, historically, Bible history shows na naghimo yun si Noah o pile of stones. Naghimo siya pile of stones aron na ay mga itawag mahimo niyang table for an offering. Nasa ihimo nga offering sa Diyos, so mauna nga naghimo siya table nga para ilang altar. Karon, kung sakto na ito ni simple, altar is clearly shows na ga-acknowledge na sa presence of Diyos. So when there is an altar, it means there is that presence of God. Si Noah, mo na ilahali mo, there was, naghimo siya kanta because iyang ga-acknowledge na God was with them during sa flood. Pag sugod sa flood, si Noah, imagine mo, walay rudder ang iyahang, nung tumihan, walay timon ang iyahang arka, iyang arka o saray bintana. Nga kauban niya dito sunod tanan sa arka. Tanang matang sa hayop, nga kung imo na lang ganang nag-exist na hayop karon. Maunay, tuwa sa sunod sa arka. Siya mo ihimong caretaker. Niya, may lago sa kaadlaw, may lago ang kaadlaw, how many days that it rained atong panahon na? Base sa atong nakatunan, atong last, the previous Wednesday ko yun, it rained how many days? 40 days. For 40 days, giabrihan sa Diyos ang tanan mga fountains sa kalibutan, fountains of water. Sa pinakailanong sa tubig, giabrihan sa Ginoo nga muuswa pa ng tubig. Ang langit ibuo, daghan kay tubig, nga galing walay nakitaan, walay nahabilin, nga matang sa naon sa kalibutan kung dili puros tubig. Iyon ang nahitabo. Nga, atong panahon na Noah, munang itawag, nagtutaw-lutaw sa arka. Only Noah and his family were safe inside the ark. Sila mga safe dito. Then, tumala to, paggawas nila sa arka, dili ang Diyos may nagsugot ni Noah ang maging altar. Ang arka, ang Diyos nagsugot. Pero ang altar, dili ito sinugo sa Diyos na maghimo siya. It was Noah's choice to build an altar to the Lord. It was Noah's choice to acknowledge that God has been with them. Gikan sa sinugdanan. O para sa Kristohanong kaminang, dili na kagikinahanglan maghimo o literal na altar para na ito. Kinahanglan nato masabtan na kahit Christianity, it starts with a relationship with God, relasyon sa Ginoo ni nagsugod, and it will surely end up ang relasyon ngadto sa langit. Pero kinahanglan na kasabuta na while we are on this relationship, while we are growing and building this relationship, kinahanglan ang reality na makita na are we truly building an altar sa atong kinabuhi. Nga ato pa yung iilang Ginoo. Are we truly acknowledging the presence of God sa atong kinabuhi? O sa ang tao, ilhon naman yung Ginoo nga sa simbahan. Pero kung gawa sa simbahan, makita ang mga naing Ginoo niya. Sa ang Ginoo na ito, Domingo lang.
And then kalunis, murag wa na Ginoo. Hello? And then Merkulis na po, kaya simba, murag na Ginoo. Pero kauman sa Merkulis, wa na may simba, murag wa na may Ginoo. Pero kinahanglan makasabuta that our life should be a display on altar. Ang akong ginabuhi dapat na ay display sa altar. It means na ay dapat acknowledging sa presence sa Diyos. Ang dapat o real dapat ang Diyos na magtanaw ang mga tao na ito na naagay tinuod ni Ginoo na ito. Mao na yung pasabot na gusto sa Diyos, sa Maninoa, we should build an altar sa atong Christian life na ay dapat altar at gustuhan ng mga kinabuhi. Ngayon natin, tungod si Noah, nag-build siya altar, tungod kay, from the start, diba, ngayon ang Bible, Noah found grace in the eyes of the Lord. Muna, ang presensya sa Diyos niya kay tungod sa grasya na iyang nadawatan. I'm telling you, without the grace of God, ang tao hindi yung pinunanay makaila o ma-acknowledge na itungod si Ginoo. Naamong galing siya Ginoo, pero not the God of the Bible, not the Creator God, nga maoy rason kung ngano na siya relasyon sa Diyos. Without the grace of God, ang tao dili yung pinunanay maka-acknowledge Ginoo. Anything, any kind of worship without the grace of God, dili na acceptable sa tuhanan sa Ginoo. So, ikaw na everything should start with the grace of God. Everything should start na ikaw tinunanay nga usa ka adlaw na nihimo kag desisyon na nidawat ni Ginoo sa Kristo. O tungod na iyang Bible, by grace ye are saved through faith. And that is not of yourself. It is the gift of God. Oo na, tungod sa grasya sa Diyos na nidawatan ni Noah, it is evident o giginahanglan ka. Paghimong siya kanta. Diba? Ang kalindot, kaning word na grace, probably this is the best four-letter word that will be found. Grace means God is for us. God is not just with us, God is not just in us, but God is for us. Muna'y grace. Ang Ginoo David na to. Dili lang uban na to, dili lang na sa sunod na to, kundi God is on our side. It means bisag unsa pa ka, bisag kinsa pa ka, the moment you humble down, the grace of God will be given unto you. Ang Ginoo ubanan ka. Mo ang gihimo sa Diyos sa Noah, sa sinugdanan, because Noah found grace in the eyes of God. Ang naitabo, God was for Noah. Ingon ani ang Kristohano nga kinabuhi. Magsugod na naluwas sa pinaagi sa grasya, ug mubiya ka sa kalibutan, ang ato kay ang makaingon tungod sa grasya. Ang ato mabalog sa langit grasya. Everything about the Christian life is grace. So, tungod sa grasya, mo nang si Noah, naghimo altar. He built an altar because he found grace. He received grace from God. He knew God was for him. Ang Ginoo para niya, uban niya. Ang pamataan na karon, sigurado ba ka nga God is for you? Have you trusted in the grace of God? Amen. Idawat na nimo ang grasya sa Diyos through Jesus Christ. Amen. Ikalawa, naghimo si Noah o altar, tanawa sa verse 1, in Genesis chapter 8, verse 1. Tungod kay ang promise sa Diyos, kang Noah, yang ituman, ang kanindot sa Ginoo, ang Ginoo dili makalimot. Tanawa in verse 1. And God remembered Noah. Sa kagrabe na kanahitabo sa kalibutan, hindi na ito kalibutan sa Diyos nga o sinurot na niyang tanang tao nga tanang imagination sa unang sa kasing-kasing puros ng dautan. Giurot na tanan sa Diyos ang mga tao at ang panahon na sa kalibutan. Ilan na ito sila mo? 8. Kuyog sa mga hayop. Parang kaingon sa Bible, God remembered Noah.
kalindot mo ni ang kalindot, anong dapat maging tagal-karo, anong dapat i-acknowledge ko na ito kanina ang presence of Diyos. Because God doesn't forget everything and anything na itong himuon para niya. Amen. Nakit kayo himuon para sa Diyos. Nakagalit kayo mga utang nga isakripisyo para sa Diyos. Ang inuulit na niya kalitan. Musunod kami kas Ginoo, hindi na ipaniwala sa Diyos. Ang Ginoo dili siya para sa tao nga maabot ang panahon kung may ubos ang tao. Tanan mo kayo malintan ang iyang may luman ang kadaptan. Di ba ilang tao? Maayo kay kanan tawanan, grabe daghan kay kagimo maayo pero masayog na kagkausa. Nakalimot ang tanan dahil sa pagkamayo ang maglibig sa nalang. Kato na lang daw taning mo. Pero with God, like, with God, God remembered no. Inani ang kanilot sa Ginoo, yung Dominic. Pag tinarong ka sa Diyos, natin itihimong pagkamaayo sa Diyos. Siguro abot ang mga span sa panahon ng maragwak kakabati. Nga ang Ginoo mo recompense ni mo, but I'm telling you, God will remember. Ginoo pa kayo mundo. Inugluman sa Diyos. Kung dili magalikan niya, balusan na ang kinabuya, surely He will recompense you after this lifetime. Dito sa eternity. Ang Ginoo dili ka rin. Ang Ginoo, ang iyahan yung malinta na to, kaya yung atong salat na atong inusulan. Ingon ang Bible, He will remember it no more as far as the east is from the west. Inaanan niya i-remove yung transgression. Pero anything na imong gihimo nga pagsunod o pagpangalagat o pagtinarong sa Diyos, di na niya kalintan. O nang kangayan na ay altar sa imong Christian. Because God remembers. Whatever He promises to you, di na niya kalintan. Whatever promise from the Word of God, He will i-claim, di na niya kalintan. Dili na malimong dili kumanin sa Diyos. Okay, anak Diyos. Katulog, anong naging mo tanaw? God restored everything. Sa iyakang na iyakang i-destroy. Galing balik na. Sige, Genesis chapter 8, please. Sige mo sa Diyos. And verse 15, God spoke to Noah, saying, Go forth of the ark, thou, and thy son, thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee, and bring forth with thee every living thing that is with thee, of all the flesh, of fowls, and of cattle, and of every living thing that creepeth upon the earth, that they be breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. God purpose restoration para sa mga na-destroy, para sa mga nadako, para sa mga nagubak, para sa mga naalao. Listen to this one. This is the principle of restoration. God wants you to have a fresh start. Whatever happens to your life, unsa man kapait, unsa may mga storms, o unsa man mga baha ang nahian, o unsa man kakaluoy, unsa man kakangilad, I'm telling you, there is God in heaven who can restore you. Amen. Unsa man na kailad sa yawa, kalalong sa sala, na imong na imo, there is God in heaven who will accept you and restore you. Amen. Right principle, ano? God purpose restoration para sa tao. Kung ikaw na kung makasala tayo ng Bible, if any man sin, we have an advocate in heaven. In John chapter 1, 1 John chapter 2, verse 1. Jesus Christ the righteous. Bisag unsa pa kanin ay kamao sa usa. Bisag unsa pa kaluoy sa nahitabo sa imong kinabuhi. God can give you a fresh start. Amen. This is a purpose sa Diyos para kang mga. Unang si Noah, he built an altar to the Lord kay Nano. He felt in ani kamayo, God is giving them a fresh start. God is giving them a new life
ilay to enjoy nga wala na itong ilahang mga struggle. Humana, bago na sa kinabuhi, bago na sa na lumangon. Iyon anak ang imuon sa Diyos. Munang, he built it around her because of this reality. Number one, nakalawag sa grasya. Amen. That is why you have to have an altar sa iyong Christian. Because you have received grace. Ikalawa, tungod kang Ginoo, wala kalimot kang Noah, dili kalimtan tanan sa Dios ang imong limo para niya. You need to have an altar sa iyong Christian. Amen. You need to have God's presence makita sa imong kinabuhi. Ikatulo, because of restoration. God is a God, dili lamang second chance. Million of chances. Amen. Asam ka, unsa man yung kayutan karon, God will receive you and will accept you if you will just humble down and say, Lord, I need you. Ikaw ay makasulbad na ng kuyang tupakron. Ikaw ay makatapang na sa pag-ibati karon. God will restore. Amen. So you need to build an altar to do. Mao na si Noah gabit ko kanta. Pero yun na ni. Unsaon man? Unsaon na to pag-build ng altar sa atong Christian life? Muna yung pangtana. Diba? Atong nasabtan yung kinahanglan ng altar. Pero di na literal ka altar na matutan ito, managpot, magputang pagkaon, basta kalag-kalag, kahuman, magluluod na yan, na initalikod na ito, kurang dito na naman ang tinoon, na hindi makalikod na wala na. It's not like that. Unsa may altar, unsa ang pag-build sa Kristohanong altar sa iyahang adlaw-adlaw kapag inambi. That would show that there is the presence of God in you. Na real ang Diyos. Na tinuod na nakadawat ka grasya sa Diyos. Tinuod na you are relying on the grace of God and God has been giving you first start. Kung saan na ito pag-build aning altar sa atong life, lahat ito mapakita sa kalibutan that God's presence real na nila ito. Dahil, makaingon yung taga, Lord, thank you that you have remembered, you have been blessing me because you have remembered everything that I have done. Kung mabati magaling mo, wala ka balusi sa Diyos karon. I'm telling you and surely in Hebrews chapter 10, chapter 6, verse 10, God is not unrighteous to forget your works and your labor of love, which you have shown to His name and that you have ministered to the saints. Ang dinulog mo. So, kung saan ang pag-build ka ta? Ingon na una, Noah, he acknowledges the presence of God through obedience. Maugid din pag-build of altar sa Christian. If you want the world to know that God is real in you, if you want the world to know that His presence is real in you, kinahanglan na ang obedience diha sa kabubudon sa Diyos o diha sa pulong sa Diyos. Amen. You need to show obedience. Kanaman at si Noah, unsa niya ang obedience sa Ginoo ha? Starting sa pag-build niya sa ark, pero pa sa chapter 8 lang. Sa chapter 8 lang. Now, in verse 2, and the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped. Dihulong na ang pag-abot sa pagpanggawa sa tubig, pag-usog sa tubig, pag-ulan, and the rain from heaven was restrained. And the waters returned from off the earth continually. May hinahinay na gubas. And after the end of the 150 days, end of 150 days, from pag-ulan, ikan pag-ulan. So, 40 days na ulan, 150 days ikan na to, 110 days. Yung ang Bible, the waters were abated. Ang tubig ni ubas. In verse 4, and the ark rested in the seventh month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Okay. Tingnan natin, ano word 7th month and on the 17th
day of the month upon the mountains of Ararat. I-notice na ang first month was sa Hebrew calendar mo ang first month nila would be considered as April. Sa tuwa, ang first month na to is January month. So ang first month sa ila is the start where ang Diyos ni remind kang Noah that it will be raining. Sa first month, itong tanawang, katulad panahon that all the animals were gathered padulong sa ark. Dahil tanawa, kanusa ni rain, niabot ang ulan. Kung if you are to look back sa chapter 7, kanusa ang ulan niabot? Chapter 7, verse 11. On the 600th year of Noah's life, in the second month. So, ang first month was considered katong panahon nga gidala ang mga animals dito sa ark. After that first month, it was second month, ni ulan na yun. Then, pag ulan na yun na, ang naitamo, dere, niabot ang ulan, on the seventh month, dito na dayon ang tubig na ubas. So, pagkaubas sa tubig, in verse 6, verse 1, and the waters increased continually, gikan sa 7th month, try to imagine that. Until the 10th month, in the 10th month, on the first day of the month, where the tops of the mountains were seen. Nihunong na tuod, hinahinay na tuod o hubas ang tubig. Pero, on 7th month nihunong, pero it took 3 months pa yun. Aron makita na naman ay mountains. Dahil naman yun. And it came to pass, on the end of 40 days, on the 10th month, that Noah opened the window of the ark which he had made. And he sent for the raven, which went forth to and fro until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. Alupan siya primero kuha, then sunod, dove. But the dove found no rest for the sole of her foot. Ang dove, wala may mapunduhan, so he returned into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her into the ark. And he stayed yet another 7 days. And again, he sent him forth out of the ark. And the dove came in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off. And no one knew that the waters were abated from off the earth. Ako panahon na, pagkakita niya nga, pagbalik sa dove, na nakikita nga, siya, wala na ganito tubig. And he stayed yet other 7 days. And he sent forth the dove, but she turned not again unto him anymore. So it means, naanay piling kapuyan ng dove. Pero inotis na, wala na nabalik ang dove. And it came to pass, in the 601st year, in the first month, na humana, nilabay ang tuwing. First month na po, upon the first day of the month, the waters were dried up from off the earth, and Noah removed the covering of the ark, and looked and behold, the face of the ground was dry. Dry na ang face of the ground. First month, nilabay ng tuwing. Ang naitabo, wala kayo dahil nigawas mo. Kaya sa nigawas. In verse 14. And on the second month, and on the 7th and 20th day of the month, was the earth dry. Usa pa siya nigawas pagka second month and the 27th day, sa dihang nakadungog siya sa verse 15. Then God spake unto Noah, saying, inotis na siya. Kakita na si Noah, ang pinagpuntaan sa ka. Kita na si Noah nga, wala na. Okay na. Pero wag yun siya nihimo o desisyon until God say so. Until God will say, okay, Noah, pili na kang gawas. Try to imagine
imagine ka-excited ni Noah nga pwede na untang gawa siya. Kay pahit na kayo, baho na kayo nasunod sa arka. Samok na kayo, kumot na kayo. Nakikinig po siguro ni mga hayop gusto na magawas. Pero kahuwag yun si Noah sa instruction sa Diyos na Noah, go for it. Kanita na siya, nilabay pa yung sa kabulan, di paabot pa yung Noah, kaya wala pa malingon ng Ginoo. Kaya si Noah, nisulod sa arka, kaya lingon ng Ginoo, come into the ark. Karon si Noah, gusto niya madungog na po, lingon ng Ginoo, Noah, go forth out of the ark. That is obedience. Ingon-ani niya ang obedience. Listen to this one. Ang atong obedience dapat mapakita though it challenges our reasons. That's right. Ang obedience, dili kay dali sunod kay makapanginta kag tarong. Right. Usahay, kung naabi tayo mga principle sa Bible, atong madunggan, mawali sa ato, adami, rali na siya sundot. Kung tanaw na to, okay sa atong paminta. Pero what if it challenges your reason? Parehas na naroon. Imagine mo kung sino ang magpunta pag-abro niya. Dry na, kita na siya. The earth is dry. Pero ano ang promotion was? Right. Amen. Ngano wala pa man siya step out yung naman, ito na ta. Ngano yung nagpaabot pa man siya sa Diyos. Naanan si Noah mamuli. Amen. Naanan si Noah na naiklaro na instruction sa Diyos. Mo yan sunod. Inaanan na mag-build o altar. God's presence would be real in you kung makita kung how obedient you are sa klaro na prinsipyo sa Biblia. The Bible is given, dili na para na kay forma sa reliyon. The Bible is given so that the world would know na real ang inyong Diyos na ituhuan na isulti sa Biblia. Ihuwag ka ni Noah nga niyo na ginawa kay Noah, pwede na mong gawas. Pag-ginoy mo at the first thing na, wow, pwede na. Pag-apuri sa puntahan, pwede na makapakambak siya ako. Gawas na ako. Pero wala yun siya ni gawas. That's right. Ano nga naanad na siya kubay? Naanad siya huwag sa instruction sa Diyos. Mag-anad ta na. Amen. Ang gusto nga nung usahay, basta galing papaabuton, hindi na kabalo sunod sa Ginoo. Basta na galing pagpaabot, huwag ka isuda na sundo ng Ginoo. Dahil mga principle sa Bible, itudlok, o paabot sa kabuton sa Diyos, pero madugay na gali, hindi na gali siyang timetable, maguna-una na. That's right. Parehas doon sa relationship good. Walihan mo, tudluan mo, ikaw ng Bible, nga God will make all things beautiful in His time. In everything, there's a season and a time for every purpose under the heaven. Pero ang Kristohano galit, basta galit madugay-dugay na yung paabot, hindi na dahil kasunod sino. Oo na dahil. Natay ang people karon, nakita na ko, iya pag i-post dito sa iyang in a relationship. Hindi ikaw na nito. Wa ko rin siya natuyawan nga may bawaan sa ibuong kalimutan. Nga maalaot sa sunod sa relationship pa na ko kayo. Ito lang mo, kami ko na sila. Ito ano yung people. Kusog pa kayo na ako. Good PM Pastor. Good PM Pastor. Di kamo upamo. Naiklaro ang prinsipyo sa Bible. Ikaw ba yun? That's right. An altar is built through obedience. Right. Gikan sa sinugdanan, Noah's life is a display of a life of obedience. Amen. Sa sinugdanan, you cannot declare na nakay Ginoo sa kalimutan without a display of obedience sa Word of God. Without a clear display of obedience sa principle sa Word of God. Ingon anak ang pagbildo ng God. Through obedience, though it challenges your reason, inipamintan mo usahay yung ragdili mo makomprehend pa. Sample, ang giving.
Amen. You are challenged in giving. Diba? Kasi magpinta kami ng kansin kay Juan. Ano mo ba? Tagon ko sa Ginoo. Pero mo, ako na yung sino. Amen. Diba? Pangakon na yun ka. Kaya ano man, kaya mo na yung bahagi that would show na nag-honor ka sa Diyos kung mausa na yung bahagi that He will open up the windows of heaven. Ayun ba siya? Diba? Give your tithes and your offering and prove me now therewith. I-challenge si kong reason mo, ingon ka, ano yung kamo? Just open. Imong pagsimba. Nga ano ang yun, nga imong adlaw yung tag-Domingo. Nga upan, ikiragabi na, musimot, managkot ka rin sila simbahan, ano na dahil. Nga ano ang yun, imong adlaw yung kasimbahan mo sila. Ang Bible ha, katudlok, the 7th day is of Noah. Yan na sa Diyos. And God rested on the 7th day. So, keep the Sabbath day holy. It is holy unto the Lord. Iwan ang balaanon ay kapitong adlaw sa Diyos. Karon ingon ani. Kanang akong tingsimba, maunay atong i-consider as given to God. Kanang akong 7th day. Kaya we tend to start the week with Monday, we end up on Sunday, di ba? Pero kaya mo tanaw ng kalendaryo, ang kalendaryo nagsugod yun na si Sunday. Pero kita naanag ta, start ng simana, Lunes. Di ba? Lunes akong simana nagsugod, dili Domingo. So now we end up on the 7th day. Karon tanaw, ang ipangayo sa Diyos sa kaadlaw, imo anak imo simana. Pero yan ang ihatag na ako 7th day. Lagi na po sa kanto. Simbahan. Murabag, ngayon ang Ginoo. Tagaan, takapagunitan, takapagunitan, takapito kasagin. Ito kasagin. Kanang puno, imunga na. Kauna na. Pero kanang pito kasagin, guniti lang na kaya ihatag na ako kahapon ng pakinuon. Ang problema na ito yung nani. Kaya tagal ka dito ka sa akin, ikaw na natutunan mo sa akin, katunga pa yun si kapito kung kaunong. Diba? Ang atong sinimbahan, kaya tunga. So, itanaw ka rin mo anak, nagipag-guni ka dito ka sa akin, imuha na mo ang ikapito. Ignan na, kaya gunitin na, kaya po anak, sa nagpag-gunit, pero mo pinong ikaw ng katunga. Ang pahit pa yun na, mayroon. Katunga kay ikaw na uban, panit na rin nabilin. That's right. Hindi ka ikaw na lang paingon ba ka? Ginawan sa akong naman, kasabot ka na. Ang pagsunod sa Diyos, i-challenge sa religion. Pag ninito ba, kay klaro man, hindi mo sa Bible. Naakon mo. So, inana ang dito ng tayo. Obedience, though it challenges your vision, ikadwa, though it demands hard work. On the part of Noah, hindi natin maghipugan ka. On the part of Noah, mag-take care ka itong daghan kay mga hayop, bibigyan na lang yun. Inunaanin niyo, musunod ka sa Diyos, hindi lang. God will demand work in our part. Moment ka lang sa Revelation, kung yung basaw, ikat sa chapter 2, tama sa chapter 3, I know thy works and thy labor. Ang pangitaon yung sinunod mo, nakakahihimok para niya. Nakakay-service niya. Niya, kaning mga lagay ka sa Ginoo, dili naman yung mga lagay ka kay nindot o nakakay panahon lang o ganahan ka kay you are on your mood. Kanira bang mga lagay ka kung sunod ka sa Diyos? Dili naman yung mahimok ni kung gusto lang. Narabay panahon, kaya siya di ka gusto, kailangan imong-imong. Sa part naman sa that is, but yet, it is plain obedience. Though it demands hard work, obey God. Third one, though it involves sacrifice, you obey God.
Isang sakripisyo on your part. Para sa kanang mag-honor ka sa Ginoo, mag-develop ng generous ng kasing-kasing. Sakripisyo din sa imong parte na nakay gustong paliton. Pero imo lang, kani ka na kami paliton ginayan, kaya kami sa inyo. Amen. Sacrifice. Pero panahon na, hindi ka malisibahan. Mag-enjoy ka dito, nakalakaw, suroy-suroy. Atong pinipermis na ito, pinipermis na ito, hindi ka mapit. Uban ka niya, basta bernis, dito na makitaan sa in-bar, bar-m, sa kagana, IM, then sa kagana nilapita sa may across, gas, sa kagana, that's entertainment, that's boyfriend. Pwede ka, sorry ka. During Sundays, pwede rin yan, hindi lang ka mabalik o hapon simba. But, may gusto sa Diyos, you have to make the sacrifice. You have to make the sacrifice. Para sa nang imo ang unod, ganaan biya ng sala. Naanad ka pa na straight. Pero, i-challenge sa Ginoo, undang nagpatad-patad o straight. Last time, nagyapon na ron. 12 pesos. Naanad ka na. Sakripisyo yan ang muhulong ka kay gusto kang malipay Ginoo. Naanad ka, verbugnaw. Ulawas, mangita yun. Di ka katulog o di ka siya. Pero when you start to obey God, you should make the sacrifice. Biyaan natin. Naanad ka kung yung ka sa mga amigo. Diba? Naanad ka sunod sa uso. But because you want to please God, you want to build an altar to the Lord, gusto kang obey sa inyo, you have to make the sacrifice. Hindi ka sunod sa uso. Kalimutan, magayo o uso, o maaga o fashion ka, parang naunan mo, parang OP ka. Sakripisyo din on your part to continue to stand up and obey God, pleasing God rather than men. Sakripisyo. Mauna siya obedience. Inyong ngayong people, ganahan kayo po na opportunism. Pero when you start to discipline yourself and say, no, di ka kumaminaw, that is a sacrifice on your part. And that shows obedience. In honor of obedience, it involves sacrifice. Kailangan mo sacrifice ba? Kaya di naman makita, ang tinuod lang yung baby. Ang pagsunod sa Diyos, di lang sa sayon. Ang pagsunod sa Ginoo ka lang, lamin ng panintun ka, nga i-challenge si mong unod, nga siya kung saan mo kwenta, nga mura lisod mo yung sunod mo, pero Ginoo may kasultihan mo, nakakapilin mo. Kailangan ang obedience. So you want to build an altar to the Lord? Build it through obedience. Obedience ay ang puno. Inanak mo yung example na nakita ni Lord. Ikagawa, you want to build an altar? Always remember, to obey God is not an option. To obey God is a choice. Dili ko nga musunod lang ko sa Diyos kay ganahan ko aning nakita o di ko ganahan aning ilang pupuno. Maganahan kay sa dili, choose to obey God. Not an obedience. It's not about having an option. Pagsunod ka sa Ginoo, dili ka musunod makagdili. Pero dili, mupili yung pagsunod. Ikagawa, balik ka sige. Genesis chapter 8. Noah built an altar through, kung sa ito na? Obedience. Ikagawa, Noah built an altar through an offering. Tanawa, in verse 20. Verse 20 na. Genesis chapter 8, verse 20. And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast and every
clean fowl and offered burnt offerings on the altar. Amen. And when Noah offered burnt offerings on the altar, then I was in verse 21. And the Lord smelled a sweet savor. And the Lord said in his heart, don't you know that offering touches the heart of God? Amen. Amen. Offering touches the heart of God. Amen. Kano, God has always been from the start a giver. That's right. O gusto siya makakita sa iyang mga kanakan, kabalong mata. Amen. Amen. When you give, you are becoming more like God. Amen. Nagkaliwag ka sa iyong amahan. Walay amahan na gusto siyang iyang anak magkaliwag sa silingan. Kaya na. Kung sa silingan magkaliwag ang iyang anak o pinahiya, pagkakuyaw. Ang amahan malipay na sa magkaliwag niya. Maunay kalipay sa amahan. Maunay kalipay sa Diyos. You want to build an altar to the Lord? Then, it should be through an offering. Kaya kung sa mga offering, una, always remember, offering touches the heart of God. Amen. When Noah offered, dami kaya ang word na gigamit ito, the Lord smelled a sweet savor. Kanang, ano yung nato pagsabot sa Bisaya? Kinsay kanakan mo tapat o tawag na limahon pakmin. Kana initapad na limon na nakalimon ito siya kaligo. Dahil kung sa kasimana siyang ginuna. Dahil ang iyahang sa nina nakalimon ilis. Pagtapad mo, mukit-mukit ka. Ragpat man. Di laging tapad kag Batman, oy. Pagkagilara. Di ba? Pag-isurara. Ganito. Kasulay ka, sulay ka. Sulod ka, room na aircon. Ya, ang mga kauban diha, labi na ko na kanang mga estudyante ang uniform usarat mo. Ya, kausap pala sa kasimana. Pag sunod mo, mura ka mula tao sa bawah. Kawas din. Kinsay ganahan mo siya. O kanang sunod mo sa CR na magsuka ka daan sa kakaihon. Ay sunod pa. Huwag kayo ganahan na. Diba? Pero, sunod mo, abri, wow! Bangong dami. Diba? Pagkalami kayo sa ano, o smell. Ganahan ka mo dapat, magita ka rin, diba? Kabalo ka na, ikawanan mo. Hindi ka rin po, ito na tapat. Kita ka rin, dali ka rin, tapat kay may natang, katapat ka, gumot. Pero katagkanahan mo, kali ko, suda rin. Diba, imusang kanawatan, nasa rin siya, pala ito. Pagkang arah. Balo ka na. May realidad. When Noah offered an offering, pagkahumot kayo para sa Diyos ang iyong offering. It smelled sweet. Kaya kung kasabot na, ganahan ang Diyos. Gikalipay sa Diyos ang offering. Kalipay na sa Diyos na ang Kristohan ng mag-anak ng offering sa inyo. That is the way to build an altar. Ang imong life mo show na naay tinuod na presence sa Diyos by obedience and by offering. Now, first na offering ipakita sa inyo is yourself. Di mo kaugalingon. God is not looking for people who has all the ability, but God is looking for people who are available for Him. Now, Romans chapter 12. If you are to read your Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
that you present your bodies what? A living sacrifice. You present your bodies a living sacrifice. Usahay, ang atong tingnan Ginoo na arabi ang una-una kasing-kasing ni mo. Pwede ka sa akong simbahan na. Akong espiritu na arabi sa simbahan. Ang galing mo na rin ko rin. Pantay mo, yung mga nagtalag sa rong simba, yung espiritu ko na sa simbahan, nagtay ninyo, kasi ito na yung Quran. Well, the Bible, present your bodies. Amen. Bodies, it means lawas mo yourself. Amen. Bisag kung sa ka skillful, ka knowledgeable, and everything nga pwede mo mag-gain nga expertise sa kalibutan. But if you are not available for God, you are nothing. God can use you. O, ito na, kung gusto mo ka pangalagdan, kung mo Ginoo, pero busy mo kung kurong na lang. Di mahigit na. Amen. Kumot sa Diyos ang sakripisyo na ito. Amen. Present your bodies in living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. Don't you know, there is no greater act of worship than giving God all of you. Amen. Wala na yung mulabaw na mata pa sa pagsimba nga ihatag mo ang kinatibukan mo ng Diyos. That's the first sacrifice na ipangita sa inyo. Kumot na para sa Diyos. Amen. You keep everything of who you are, what you have to come. Amen. It's the first one. Ikadwa. Second offering is a worshipful life. An offering of a worshipful life. Tanawa na ito, Hebrews, please. Kaprita sa itong mga bayan. Palihog. Wala yung Bible. Palihog kong share sa inyong tapat. Ano niya sa mabasa? Hebrews chapter 13, verse 15. Tanawa. By him therefore, what? Let us offer the sacrifice of praise to God continually. And that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Don't you know that the offering of praise, kanang worshipful life, kanang sa iyo kayo idahil sa inyo kung wala yung problema. Sa iyo kayo idahil sa Diyos kung nagkakorta. Sa iyo i-amen, praise the Lord kung nasunod si Bahan. But when you are outside, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Diri sa simbahan, sugi ka mo amen. Pero atun mo sa Diyos, sugi ka mo malikas. Dapat it shows in worshipful heart. Nga, diri, bisan asa man ka, ang makita na sunod sa iyong kasing-kasing, you want to praise God what? Continually. O ito lang, bantayan yung Kristohanon, wala tayong lugar para sa Kristohanon mga likas. Wala tayong lugar sa Kristohanon mga Kristo to bastos. Ang wala tayong lugar para gawas na madunggan sa mga tao ng nilaan. Niya, ini kan insiden dari kanta sa mulut, magkanta po yung tag-una. Ngayon sa kasadya, kanta jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ngayon sila, ayaw na, una sa karana, hindi na talaga. Anak na. Una mong kanta, hindi na kanta sa mulut. Manyawa na po ninyo, kaya mas usog-usog ko sa mga microphone di sana. Sila nga, amen? Okay. So, tanawa na po na. Bantayin mo lang ang imo bang bapa, dali ba idayig sa Diyos? O dali ipanaway? Dali ba idayig sa Diyos? O dali ipanaway? Bantayin. O, unsa gali ng praise? Unsa gali ng sa verse 15? God desires an offering of praise continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen.
Na kay problema. Say, pasaningan niya natin Ginoo. Right. Ingon na tayo, Ginoo, ano gani? Bitaw niyo na yung Ginoo sa tama. Ingon ani gani. Amen. Ano nga ako ba? Ano kasi ano pili ikaw? Right. Diba? So that is an offering. Worship mo life, yourself, katulong mo offering ipangita sa Diyos. Ano ito? Is an offering of generosity. Amen. And I was verse 16. The same, Hebrews chapter 13, verse 16. But to do good and to communicate, the word communicate is to share, is to give. That's right. Forget not. Sa Hebrew, kanang word communicate is to share or to give. Ayaw ginagkalinti, for with such sacrifice what? God is well pleased. Amen. It is required of the steward that a man be found faithful. Amen. Nangita ang Diyos ang mga taong masaligan. Nangita ang Diyos ang mga taong kapiyahan. Nangita ang Diyos ang mga taong kapili niyang ipakita that He is able to bless more than we ask or think, according to the power that worketh in us. Right. Nangita ang Ginoo ang mga tao na dili lang kanang mga 100-liter dasal. Ang ipalita sa Ginoo mga marathon runners. Kanang naluman o blagyo kayo. Dili lang may nagsugod. That's right. Sa akin ka, may nagsugod. Sa Tagalog pa, mga ninas sugod. Kugod ninas. Kalau may tak silog ka na kugod at utan mo ako sila ako. Dari mga ito ka na. God is not looking for people na may nagsugod. God is looking for people who would finish until the end. Kung kumain. Maunang ingon ang Diyos. Hey, when you give, it is where your heart is. Asay mo kasing-kasing, mailhang sa imong paghatag. Kay dito sa imong kasing-kasing, diha mo makatagan kung asang handi. But in the Diyos, where your heart is, there will be your treasures also. O ba? Where your treasures are, there will be your heart. It's the same thing. Asa mo kasing-kasing dito, unsay mong ipakapilinon, dito man yung kasing-kasing ka doon. Ang pangutana ka. You really want to be an altar to the Lord? You really want to show the world that God is present in you? It's true generosity. A good steward. Maayon mo piniyan. Dili mahimong na, mahimong tabi, no. Simbag ako ni mo Ginoo. Ikaw diya yun, tama kang Diyos. Then you do not know how to give to God who first gave to you. Ano niya, Ginoo ay unang niyakan. It's not you that first give it to God. Ang Ginoo ay unang niyakan. It's the one who first gave His only begotten Son. Siya yung unang niyakan. Before, sa Genesis at Pagkakatunan, before kagihimo sa Diyos, ikas ka na sa Diyos ka na nakalimutan. There is a garden of Eden already before you give back the tao. There is